Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo na po yung magsitayo at papasimulan na po natin ang ating gawain. Mabuti po ba ang ating Panginoon sa ating mga buhay? Amen. Parang mahina po. Mabuti po ba ang ating Panginoon sa ating mga buhay? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon pagkat siya'y dakila, siya'y di nagbabago, siya'y di nagmamaliw sa ating pong mga buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sa umaga pong ito, patuloy po tayong mag-alay ng mabangong samyo sa ating Panginoon. As we worship, huwag po nating intindihin yung ating mga alalahanin. Let's give our best. And ang Diyos na po yung bahalang magpala sa atin. Ang Diyos na po yung bahalang kumilos sa ating kalagitnaan. So, now, I invite you, patuloy po nating purihin ang ating Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Minsan pa, walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Minsan pa po nating awitin, walang hanggan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig,
itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, pupurihin ka, awitan ka. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka namin. Sinasamba ka namin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Sa panibagong lakas sa aming mga buhay. Sa pinahintulutan mo na kami ay magkasama-sama upang sambahin ka, papurihan ka at awitan ka. Maraming salamat, Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Lord, patawad po na palagi naming inuuna ang aming mga kagustuhan kaysa sa iyong mga kagustuhan. Patawad po, Panginoon, na lagi kaming humihingi ng tawad pero bumabalik din kami agad sa aming mga kasalanan. Patawad, Panginoon, na palagi naming sinasabi, I love you, Lord, pero nandoon yung aming katamaran para magbasa ng iyong banal na salita. Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon.
Lord, dinadalangin ko po sa iyo ang maghahayag ng iyong banang na salita, si Sister Joy Obiena. Panginoon, pagpalain mo po siya. I-bless mo po ang kanyang buhay, sampunang kanyang pamilya. Panginoon, pahintulutan mo na iyong banal na spirito ay maranasan namin sa umagang ito. Mamunga ng sagana sa aming mga puso ang aming mga maririnig na banal na salita. Isabuhay namin, Panginoon, hanggang sa makauwi kami sa aming mga bahay. Panginoon, hayaan mo na maranasan namin ang iyong banal na spirito. Panginoon, Holy Spirit, please join us. Panginoon, alisin mo po ang lahat ng distraction sa oras na ito. Maging matagumpay ang aming gawain. Panginoon, kayo lang po ang aming pagtitiwalaan sa aming buhay. Ang iyong mga pangako, Panginoon, sa iyo lang po kami aasa sa araw-araw. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ikaw lang po ang Diyos ngayon, bukas at magpakailanman. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tunay nga po ng ating Panginoon ay dakila noon, ngayon at magpakailanman. Kaya patuloy po nating ibigay yung the best na offering of praise, yung the best na palakpak, yung the best na ating pagkanta, pag-awit para sa ating Panginoon. For He deserves our praises and glory. Amen. Hallelujah! Kaligtasan ko ang iyong kaharian.
presensya ng ating Panginoon. Let's long for Him to move in this place. And as we worship Him, patuloy po nating hingin sa ating Panginoon na siya'y maghari sa ating pangkalagitnaan. Hallelujah! Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking hari ka. O Diyos sa langit ko'y manahari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking hari ka. O Diyos sa langit. Sa huling pagkakataon. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking hari ka. O Diyos sa langit ko'y manahari ka. Maghari ka, Panginoon. Nais ko pong basahin ang sinasabi sa mga awit, talatang 133, versikulo 3. Sinasabi po dito, katulad din ito'y hamog sa umaga sa bundok ng Hermon. Hamog na dumidilig sa dakong maburol na bundok ng Sayon. Sa lugar na ito, nangako si Yahweh, ang pangakong buhay na mananatili. Tunay nga po ng ating Panginoon ay dakila, hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya mga kapatid, habang nararanasan natin yung patuloy na pagkilos ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan, patuloy nating malugod, patuloy nating paluguran ang pangalan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang dakilang may likha, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang may likha, ganapang kabutihan. Sa katapusan
sumasamba. Luwalhatiin ka, karapat dapat. Buong kalangitan, papuri walang hanggan. Dakila ka't banal, aming hari.
Praise the Lord. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sapagkat sa umaga pong ito tayo po ay muling idinako ng Diyos sa lugar na ito upang mag-aral ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Praise God. Sige po, tayo po ay dumako na kung saan po tayo po ay magiging komportable. So, sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan o ang ating pong pag-aaralan ay ang Genesis chapter 34 na kung saan ay ito po ay may pinamagatan ko pong kinahihinatnan sa paglimot sa Diyos or yung sa English po, consequences of neglecting God. Ayan, doon sa verse chapter 34 po ng Genesis. So bago po natin basahin ang kabanata 34 ng yung chapter 34 ng Genesis, hayaan muna po natin na baliktanaw po natin yung 33. Na kung makikita ho natin doon na si Jacob at si Esau po, ano pong nangyari sa kanila? Nagkita po. At doon po, bago po sila nagkita, mayroon pong mga pangako ang Diyos. At ito nga po ay tinupad ng Diyos. Hindi po napahamak si Jacob. At ang nangyari pa po nito, naganda po si Jacob ng mga handog kay Esau, pero ito po hindi niya natinanggap. Pero pinilit po ni Jacob na tanggapin. At makikita rin po natin dito na sa bandang huli po ng kabanatang 33, makikita natin dyan na sabi po ni Esau, sige umalis na tayo sa verse 12 po. Sige umalis na tayo at ako na ang mauuna sa inyo, sabi ni Esau. Sumagot po si Jacob sa talatang 13. Sinabi ni Jacob, ang mga batay mahina pa, inaalala ko rin ang mga tupa at bakang may bisiro. Kung tayo'y magmamadali para makatipid ng isang araw, baka naman mamatay ang mga ito. Mabuti pa, mauna ka na at kami susunod. Pakinggan niyo po maigi. Aralin po natin mabuti. Mauna ka na at kami susunod sa inyo. Sisikapin kong maging mabilis ang lakad hanggang kaya ng mga hayop at bata. At mag-aabot din tayo sa Shir. Kung gayon, pasasamahan ko kayo sa ilang tauhan ko, sabi na naman po ni Esau. Hindi na kailangan, labis-labis na ang iyong kagandahang loob sa akin, sabi naman ni Jacob. Nang araw na iyon ay umuna na si Esau papuntang Shir. Pumunta naman si Jacob sa Sukot. At nagtayo roon ng kanyang toldang tirahan at kulungan ng mga hayop, kaya tinawag na Sukot ang lugar na iyon. Mula sa Sukot, si Jacob ay tumawag sa Shechem at nagtayo ng kanyang tolda na sa isang parang sa tapat ng lungsod. Nagbalik siya sa Kanaan matapos manirahan ng matagal sa Mesopotamia. Ang parang na pinagtayuan niya ng tolda ay binili niya sa tagapagmanang si Hamor na ama ni Shechem sa halagang 100 pirasong pilak. Bakit ko po binasa ang mga talatang ito? Sapagkat ito po ay may kaugnayan sa mga pag-aaralan natin sa umagang ito. Basahin po natin ang Genesis chapter 34 mula po verse 1 up to verse 31. Minsan si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob kay Leah, ay dumalaw sa ilang kababaihan sa lupaing iyon. Nakita siya ni Shechem, anak na binata ni Hamor, na isang hibita at pinuno ng lupaing iyon. Sa pilitan siyang isinama nito at ginahasa. Ngunit napamahal na ng gusto si Shechem, kay Shechem si Dina at sinikap niyang suyuin ito. Sinabi ni Shechem sa kanyang ama na lakari mapangasawa niya ang dalaga. Nalaman ni Jacob na pinagsamantalahan ni Shechem ang kanyang anak, ngunit hindi muna siya kumibo sapagkat nagpapastol noon ng baka ang kanyang mga anak na lalaki. Nagpunta naman si Hamor kay Jacob upang makipag-usap. Siya namang pagdating ng mga anak na lalaki ni
Hakob mula sa kaparangan. Nabagla sila ng mabalitaan ang nangyari sa kapatid at gayon na lamang ang kanilang galit dahil sa ginawa ni Shechem. Ito'y itinuturing nilang isang paglapastangan sa buong angkan ni Hakob. Sinabi ni Hamor, yaman din lamang na iniibig ni Shechem si Dina, bakit hindi pa natin sila ipakasal? Magkaisa na tayo. Hayaan nating mapangasawa ng aming mga binata ang iyong mga dalaga at ng aming mga dalaga ang iyong mga binata. Sa gayon, maaari na kayong manatili dito sa aming lupain. Maaari kayong tumira kung saan ninyo gusto. Maaari kayong maghanap buhay at magkaroon ng ari-arian. Nakiusap ding mabuti si Shechem sa ama at mga kapatid ni Dina. Sinabi niya, pagbigyan na po ninyo ang aking hangarin at humiling naman kayo ng kahit anong gusto ninyo. Sabihin po ninyo kung ano ang dote na dapat kong ibigay at kung magkano pa ang kailangan kong ipagkaloob sa inyo, makasal lamang kami. Dahil sa paglapastangan kay Dina, mapanlin lang ang pagsagot ng mga anak na lalaki ni Hakob sa mag-amang Hamor at Shechem. Sinabi nila, malaking kahihiyan namin kung hindi tuli ang mapapangasawa ng aming kapatid. Papayag lang kami kung ikaw at ang lahat ng lalaking na nasasakupan ninyo ay magpapatuli. Pagkatapos maaari na ninyong mapangasawa ang aming mga dalaga at ang inyo namang mapapangasawa namin at ang inyo namay mapapangasawa namin. Magiging magkababayan na tayo at mamumuhay tayong magkakasama. Kundi kayo sasang-ayon, isasama na namin si Dina at aalis na kami. Pumayag naman ang mag-amang Hamor at Shechem. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon sapagkat napakalaki ng pag-ibig ni Shechem kay Dina. Si Shechem ay iginagalang ng lahat sa kanilang sambayan. Sa may pintuan ng lungsod, tinipon ng mag-ama ang lahat ng lalaki sa Shechem. Sinabi nila, napakabuting makisama ng mga dayuhang dumating dito sa atin. Dito na natin sila patirahin, maluwag din lamang ang ating lupain. Pakasalan natin ang kanilang mga dalaga at sila na may gayon din. Ngunit, mangyayari lamang ito kung ang ating mga kalalakihan ay patutuli na tulad nila. Sa gayon, ang kanilang ari-arian, mga kawan at bakahan ay mapapasa atin. Sumang-ayon na tayong mamuhay silang kasama natin. Sumang-ayon naman sa panukalang ito ang mga lalaki at silang lahat ay nagpatuli. Nang ikatlong araw na matindi pa ang kirot ng sugat ng mga tinuli, kinuha ni na Simon at Levi na mga kapatid ni Dina ang kanilang tabak at pinagpapatay ang mga lalaking roon na walang kamalay-malay. Pinatay nila pati ang mag-amang Hamor at Shechem at tinakas si Dina. Pagkatapos ng pagpatay, sinamsam naman ng ibang mga anak ni Hakob ang mahalagang ari-arian doon. Ginawa nila ito dahil sa paghahalay sa kanilang kapatid na babae. Sinamsam nila pati ang mga kawan, mga baka at asno at ang lahat ng mapapakinabangan sa bayan at sa bukid. Dinala nila lahat ang mga kayamanan, binihag ang mga babait mga bata at walang itinira anuman. Sinabi ni Hakob kina Simon at Levi, binigyan niya ako ng napakalaking suliranin. Ngayon, kamumuhian ako ng mga Kananeo at Pereseo. Kapag nagkaisa silang salakayin tayo, wala tayong sapat na tauhan. Tauhang magtatanggol, maari nilang lipulin ang ating sambahayan. Ngunit sila'y sumagot, hindi po kami makakapayag na ituring na isang masamang babae ang aming kapatid. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa natin ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Dito po sa mga talatang ating pong nabasa at napakinggan, makikita po natin dito yung pong
kinahinatnan ng kanilang maling desisyon o maling desisyon ni Jacob. Ano po yung kaninang binasa natin sa Genesis chapter 33? Si Jacob, saan po sila dapat pupunta? Sa lupain po ng Share. Saan po sila pumunta? Sa Sukot. At doon po, bumili pa po sila imbis na hindi po sila bibili ng ari-arian, sila pa po ay bumili ng halagang 100 pilak. Kanino po? Doon po sa mag-ama, di ba po? Kala Shechem at Hamor. Sila po yung may-ari ng lupain na tiniram po nila. At dahil nga po, nung pong nandoon na sa lupain yon, sila Jacob, si Dina at ang kanyang mga kapatid, nakita ni Shechem, yung pong babaeng kapatid nila, o yung pong anak na babae ni Jacob, wala pong iba kundi si Dina. At ito po ay ginahasa. Mga kapatid, makikita natin na doon po sa paglimot ni Jacob, doon po sa mga pangako ng Diyos, instruction ng Lord, nagkaroon po ng consequences. Yung pong pagtira nila doon. Imbis na payapa po sila. Dahil, di ba po, yung pong napag-aralan natin nung Genesis chapter 33, pinatawad na po. Esau forgives. Di ba po, Esau forgive Jacob. Pinatawad na po siya eh. Sabi pa nga po niya, sige, lika, sabay-sabay na tayo pupunta. Pero tangging-tanggi po, ito pong si Jacob. At hanggang doon po, bagamat natanggap niya na po yung pong kapatawaran mula sa kanyang kapatid, still po, nagsinungaling pa rin siya. Ang sabi niya, mahihina pa yung mga bata. At may mga bakang bisiro. Baka kung magmamadali tayo, kung magtitipid tayo ng isang araw, mamatayan. Kaya sige, mauna ka na, susunod kami. Marahil kung papunta po si Esau sa kanan, sila Jacob po, pumunta po ng kaliwa. O kung padiretso po sila po ay hanggang dito lang at dito na lang sila, lumiko na ho sila sa kanan. Sila Esau nagdire-diretso. Hindi ho sila sumunod. Hindi po sumunod ang angkan ni Jacob. Makikita ho natin doon. So sa pagkawalan po ng pagsunod o yung tinatawag na disobedience, meron pong tinatawag na consequences. Para po sa ating mga kasalanan, tayo po ay may mga nagagawang pagkakamali. Halimbawa po, ikaw po ay nagmadali ka sa paggawa. Imbis na, kasi po, doon po, sa pagdating po sa pagkukonstruct, halimbawa po ng isang gusali. Kapag po yung mga manggagawa, nagmadali sila, hindi nila sinunod yung tamang procedure, nalagyan muna ng pundasyon, kung sila bigla-bigla na lang nagbuhos doon, nagtayo ng mga haligi, tapos po walang pundasyon, bagyo po yun, babaksak po yun, pag dumaan ng bagyo. O maaari po sa kanilang pagtatrabaho dahil walang pundasyon, maaari po sa naalala nyo po, nung last 2 weeks po, meron na naman pong gumuho, yung habang nagko-construct. Kasi po, mali po yung kanilang ginagawang procedure. So, may consequences. Sa lahat po ng pagkakamali, bagamat tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon, subalit dahil po sa ating pagkakamali, meron pong nagiging consequences yun. At ito po ay nakakaapekto sa ating mga buhay. Katulad po nito, si Jacob, pinatawad na siya ng kapatid niya. Pinigilan, kinontrol ng Diyos si Esau. Hindi siya pinatay. Hindi pinatay. Di ba pinagsunod-sunod pa? Sinong nauna? Yung aliping asawa po yung pong alipin ni Leah. Di ba po? Tapos po yung sunod, yung alipin naman po Nino po? Ni Baka, ano? Ni Raquel. Tapos po si Leah, tapos po si Raquel. Pero nasa unan po siya. Di ba? Marami po siyang ginawang paraan. Marami po siyang hinanda, pero doon pa lang po makikita ho na natin yung pong yakap na mahigpit ni Esau ay isa na pong patunay na he released forgiveness doon po sa kanyang kapatid. Subalit, patuloy pa rin pong ito pong si
si Jacob ay nagkakaroon po siya ng maralo, nagkakaroon siya ng guilt. Di ba po, minsan po ganun po tayo. Pinatawad ka na pero ayaw mo pa, kala mo andun pa rin. So, dahil nga po sa ganito natin, nalilimutan po natin yung pong ginawa ng Diyos. Nalilimutan po natin yung pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Ang kinahinatnan po natin ay napapahamak po tayo. Kaya, number 1 po, maari po nating kahinatnan, katulad po ng nasa Genesis 34, unang-una po sa lahat, yung pong immorality, immoralidad. Sapagkat doon sa verse 1 po up to 3, sabi po dyan, minsan si Dina, ang anak na lalaga ni Jacob kay Leah, ay dumalaw sa ilang kababaihan sa lupain ngayon. Nakita siya ni Shechem, anak na binata ni Hamor, na isang hibita at pinuno ng lupain sa pilitan siya. Sinama nito at ginahasa. So makikita ho natin, when sin is present, kapag po nandun po yung pagkakasala, yung disobedience, tandaan po natin yung kawalan ng pagsunod. Isa po ito sa kasalanan nating lahat. Ito po ay kasalanan natin na araw-araw po nating nagagawa. Minsan po doon lang sa pagsunod po, katulad po kahapon, marami na namang pong baha. Yung pong ulan, bumaha. Yung MMDA, yung pong, ano po ba yung nagtulong? Yung MMDA at saka meron pa pong isa, DPWH. Sila po ay pumunta doon po sa Krame, sa EDSA po. Inalis po nila yung mga basura doon sa kanal. Ang dami po, kasi biglang baha eh. Hindi po madaanan ng EDSA kung mapanood nyo po yung news. Kagabi po nanood ako ng news. So ganun po. Bakit po yon? Dahil po sa ginawa ng mga tao. May nagwawalis nga pag walang nakatingin. Saan hinuhulog ng nagwawalis yung kalat? Sa kanal. Sa kanal po. Makikita nyo, ang tagal nagwawalis mula ilang kanto. Makikita nyo, walang laman yung basuranan, walang laman yung dustpan. Nandun na po pala sa kanal. So kahapon po, nagmamadali sila. So yun po yung sinasabi natin, kawalan ng pagsunod ng mga tao. Sino po ang unang napapahamak? Tao rin po, tayo rin po. Kaya po kung sa ating pong mga buhay, magkakaroon po tayo ng disiplina. Di ba po, sa buhay po natin personal. Tayo po, ngayon po, nahahabulin po nila yung pong paglaban o para daw po mapabagal ang tinatawag na climate change. Sa dami na po ng basura, sa dami na po ng mga nandoon na makemikal sa karagatan, sa mga tubig. Ang hirap. Tapos ang dami na pong pabrika. Ang hirap pong habulin yung climate change. Year 2030, ayon po sa sensya. Sabi po nila, year 2030, yung pong Manila, Metro Manila ay lulubog. Dahil po habang meron pong ilang metro ng tubig na tumataas sa dagat every year. At ito po, dahil nga rin po doon sa yung pong dami ng mga solid waste na napupunta po sa karagatan. Binasa ko po ito nung mga nakaraang araw. Kaya po, ang dami pong talagang lulubog po sa tubig at marami rin pong nagkaroon ng reclamation. Yung po bang tinambakan, dagat, tinambakan. So yun po, kaya yun po yung magiging consequences natin sa mga darating na panahon. At dito po makikita natin yung kawalan ng pagsunod po ni Jacob. Kung siya po ay sumama kay Esau, hindi po siya makakarating ng sukot. Hindi siya bibili ng lupa, kala Shechem, kala Hamor. Hindi sila titira doon. Hindi makikita ni Shechem si Dina. Tama po ba? Kasi kasama sila ni Esau. Saan po sila pinapabalik ng Diyos? Doon sabi di ba po ng Panginoon, bumalik ka na doon sa bayan nyo.
Pinapabalik na po siya ng Diyos. Kaya nga po, nangamba itong si Jacob. Panginoon, nung siya po ay nanalangin, pinaalala niya, Panginoon, sabi mo, sasamahan mo ko, ililigtas mo ko, tutulungan mo ko, pararamin mo ang aking arianan. Tinupad po yun ng Diyos. Subalit ito pong si Jacob, siya pa rin po ang sumuway. Kaya po natanggap po niya yung consequences. Romans chapter 1 verse 21 to 23. Kahit nakilala nila ang Diyos, sila hindi nila pinararangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na lumalakad, at ng mga hayop na gumagapang. Makikita ho natin dito na ito pong si Jacob, nung nakita niya na po na si Esau merong 400 na tauhan na kasama, nangamba na po siya. Hindi niya na po inalala ang pangako ng Diyos. Sa ating pong mga buhay, kapag po meron tayong mga ipinapanalangin sa Diyos, tapos meron tayong nakitang mga struggle sa buhay natin, kung minsan po, ang nakikita na po natin, yung pong mga struggles, hindi natin nakikita yung pangako ng Diyos. Nakikita na po natin yung kalakihan ng problema, pero hindi natin nakikita na mas malaki ang Diyos sa mga problema natin. Na ang Diyos ay may kapangyarihan. Nagmamarunong na tayo katulad po nito ni Jacob. Nagmarunong na po siya. Pero niya, sabi niya sa mga tao niya, pumili siya ng mga matatabang mga hayop. Dali mo yan, iuna mo yan. Bumalik yung mga tao niya. Paparating na po. Anong ginawa niya? Iba pa rin yung ginawa niya. At nung natagpuan niya, niyakap na siya, sinalubong na siya, pinatawad na siya, sinasama na siya. Sabi niya, susunod kami. Nagsinungaling pa rin po siya. So, yung immorality po, once we disobey God, talaga pong dadanas po yun, dadaloy po yun sa ating mga buhay. Hanggat hindi po napuputol yun. Meron po ako dating tinuturuan sa Bible study. Yung pong kanyang lola, naghasa. Yung pong kanyang nanay, naghasa. At yung pong bata rin, naghasa. Tapos po nakakilala po itong batang to. Sabi po namin, shinare po namin sa kanila, unless na maputol yung sumpa. Lahat po kasi, doon po yun sa may Malinta po. Lahat po. Tapos po pinsan niya, puro po ganun ang kanilang experience. Tapos, nung pong shinare namin, sabi namin, kailangan maputol yung pong kasalanan na yon. At nung siya po'y nakakilala, yung mga sumunod po na henerasyon sa kanya hanggang sa ngayon, wala na pong nag-agahasa. Kaya po napakahalaga po mga kapatid, yung pong tinatawag na pagsunod. Number 2 po, yung pong relationship. Sa verse 5 po, nalaman ni Jacob na pinagsamantalahan ni Shechem ang kanyang anak, ngunit ano pong sabi dyan? Hindi muna siya kumibo sapagkat nagpapastol noon ng baka ang kanyang mga anak na lalaki. Mga kapatid, kung kayo po yung nasa kalagayan ni Jacob, ginahasa ang iyong anak, hindi po kayo kikibo. Aantayin niyo pa po yung mga nasa abroad bago kayo kumilos. Aantayin niyo pa po yung nasa malayo bago kayo kilos. Di ba po hindi? We will act. Yung pong isang komentary na nabasa ko, malaking usapin
sa mga nag-aaral ng Biblia na bakit ganito yung naging attitude ni Jacob. Bakit? May naiisip po ba kayo? Ako rin po nag-iisip. Kasi bakit po ganun yung, biro nyo, ama ka, naghahasa, hindi ka kikibo. Ay, naghahasa. Parang sinabi, okay lang. Tayin ko muna yung mga wala lang naman yan. Ano lang yan, simple lang yan. Eh yun nga pong hindi lang umuwi sa oras yung anak natin, hindi na tayo mapakali. Tapos ito babalitaan na naghahasa, pinagsamantalahan, hindi ka kikibo, aantayin mo pa yung mga nagpapastol. Yung pong pagpapahalaga sa isang relasyon. Yung pong pagpapahalaga sa pamilya. Yung pong relationship. Napakahalaga po nito. Hindi ko po sinabi sa inyo na kapag meron ng away sa anak nyo, sugurin nyo. Hindi, men. Nag-away lang pala sa jackstone, sa text, sa nakasugod na kayo. Hindi ho yun ang aking sinasabi. Kundi, napakahalaga po mga kapatid. Sabi nga po ng Proverbs, hindi hamak na bubuting harapang paninita kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. Open rebuke is better than secret love. So sa ating pong mga buhay, alam po natin na napakahalaga po ang ating mga relationship. Kapag po sa loob po ng pamilya ay meron pong nangyaring hindi tama, kailangan po natin yun i-deal. Let us deal it. Kasi para hindi na po yun kumalat pa. Let us deal it. Lalo na po sa magulang, sa mother, sa mga parents po. Kailangan po let us deal it po. Huwag na po nating hayaan pa na lumipas ang taon na nahihiya ko sa anak ko. Baka ako sigawan ng anak ko. Ikaw pa yung nahiya dun sa anak mo. Nakakahiya kasi kung ako. Dapat to bilang tayo po yung nandoon sa loob ng pamilya, tayo po mismo ang mag-deal nun. Nawawasak po kasi yung relationship. Pero nyo, naghahasa na yung anak mo, pinagsamantala na, ginawa na ng mali, hindi ka kikibo. Parang pinatay yung anak mo, ay, sandali lang ha, antayin ko pa sila eh. Baka bago ka gumawa ng aksyon, di pa po kailangan po yung pong ating relationship. Number 3 po, when we neglect God and His Word and His promise, nagkakaroon po ng tinatawag na karahasan, violence. Ano pong ginawa ng mga kapatid? Nilinlang po nila si Hamor at Shechem. Ito pong chapter 34 ng Genesis, ito po yung pinaka-ma-aksyon. Ito po yung kumbaga po sa yung uso po ngayon, yung mga teleserye, yung blood. Nakikita ko lang. Ano po yon? Royal blood. Meron pa po. Vladimir? Sino yun? Diba? Puro patayan. Kasi pag sinabing blood, kahit hindi mo napanood, alam mo na yun. Diba? Walang gantihan. Kasi dito po, nilinlang po nila si Shechem at Hamor. Ang sabi nila, gusto nyo bang mapangasawa itong anak namin? Sige, lahat kayo magpatuli. Nung sila ay mahina na, ano pong ginawa? Pinagpapatay. Nung kumikirot pa yung mga sugat, syempre, hindi makakaano yan. Nahirapan pa silang kumilos, lumakad. Lahat po pinagpapatay. Pati po yung mag-amang, Hamor at Shechem, pinatay po nila. At sinamsam po nila yung pong ari-arian. Sinamsam po nila. Kaya po dito pa lang sa Genesis, para yung mga nangyayari sa atin kasalukuyan, di ba po marami pong mapanlinlang na tao. Marami pong mga karahasan. Di ba po yun nga lang pong si LB. Ano ho yan? Kita ho yan sa social media. Araw-araw ho yan, nasa Senado. Napakarami po. Marami hong mga, even inside the church, mga religious leader, nang mumulestya, nang aangkin ng mga properties ng mga miyembro, gumagawa ng karahasan, gumagawa po ng kung ano-ano po na violence. Makikita ho natin yan, mapapanood po na laman ho yan ng news. Hindi po natin pwedeng sabihin na, Sister Joy, hindi.
Laman ng news. Araw-araw. Makinig ka, manood ka ng mga balita. Ito po'y dumadaloy. So meron pong tinatawag na consequences. When people neglect God, kapag ang tao po kinalimutan ang Diyos, kinalimutan ang pangako ng Diyos, dadaloy na po ang immorality, dadaloy na po yung pong mga karahasan, dadaloy na po ang mga kasalanan. Kaya dito po sa ating bansa, di ba, yung pong bansa na kung saan sila po ay nagparade ng mga ribulto, and after that po, Brazil po ba yun? After that po, binaha po sila. Panoorin niyo po yung pong mga lindol, yung pong pagbaha sa India, napakarami ho. At i-trace po natin, before that, ano ang ginagawa nila. So, when people neglect God, His promise, His word, may mga lugar po na kung saan, may mga dito po sa mundo, sa digdig na ating ginagalaw ngayon, marami pong lugar. Hindi na po ina-acknowledge ang salita ng Diyos. Last week lang po, meron pong isang kabataan po na nag-share lang po sa kanyang kaibigan. May nakarinig, pinusasan po siya, kinulong po siya. Violence po. Yung isa pong pastor, nangangaral lang, sabi niyang ganon, hindi natin itatakwil si Jesus, hindi tayo aalis kay Jesus, idideklara natin ang pangalan, mamaya dyan na po yung pong nanguhuli sa kanya, lahat ng nandun, hinuli po sila. Ganon po kapag po when the Word of God, when the presence of God is not present, dadaloy po yan. Yung pong karasan sa ating lipunan. Ay ano po yung kailangan natin, mga kapatid? Ang kailangan po natin ay simple lamang po, yung pong magsisi tayo. Magmula po sa atin, sa sarili po natin, sumunod po sa pamilya po natin, sa lipunan po natin. Ang sabi po ng 2 Chronicles, if my people who are called by my name humble themselves and pray, then I will hear from heaven and heal their land. Kung ang mga tao, ang bayang kong ito, lalapit, magpapakumbaba, magsisisi sa kanyang kasalanan, pagagalingin ko at patatawarin ang kanilang kasalanan. So sa buhay po natin, sabi po sa Matthew chapter 3 verse 2, ganito ang kanyang sinabi, magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Napakarami pong violence, napakarami pong immorality. Dito po sa bansang Pilipinas, hindi ko alam pa kung natuloy na po o approve na po yung divorce. Tapos po yung pagkakasal sa babae, lalaki. So, pag hindi kinasal ng mga ministro, ng mga pare, aalisan po sila ng lisensya. Yun po yung nakalagay sa provision. Kasi po karapatang pantao. Yung pong karapatang pagpantao ay tama. Tama po ba? May karapatang ka. Tama po yun. Wala po tayong pag-uusapan doon. Subalit, yung pong nilalaban nila. Parang sinasabi na, ang karapatang kong mabuhay at karapatang kong patayin ka dahil may kasalanan ka sa akin. Parang ganun po yun. Hindi natin karapatang magkasala. Hindi po natin karapatan na mamuhay sa pagkakasala. Sa Gawa po, chapter 3, verse 19 to 20, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. At nang sa gayon ay sumapit na ang panahon ng kapahingahang mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa nung una para sa inyo.
So kung tayo po ay patuloy pong magsisisi, alam niyo po ba, malalapit po yung pong pagdating ng ating Panginoon at makakasumpong na po tayo ng kapahingan. In this world, sabi po nandyan, many troubles. Diba, napakarami pong naparami, kapigatian, kalungkutan. Yung alam pong kasama namin kahapon na boss po namin, muntik pong atakihin. Bigla na lang pong namula eh. Simpleng bagay lang po. Kasi po naglalaro ng bowling. Di ba po tapos kalagitnaan ng pinatay. Pinatay po nung operator. Di reset. Pisa sila ulit. Tapos namula na po siya. So sometimes, di ba mga simpleng bagay talagang mag-aano ka po ng galit ng Kasi sabi na, tinatanong ko nga po siya. Sabi ko, ma'am, bakit mo po inop? Nakita po ba tapos na o hindi pa? Hindi pa. Ba't mo po pinatay? Hindi ko alam, ma'am. Kasi may maglalaro sayang kasi yung Pero, tapos hindi po siya nagsasorry. Kaya sabi ko sa kanya, ma'am, sabi ko, dapat kanina pa lang humingi ka na ng paumanhin dun sa aming president. Dapat kanina pa lang nagsabi ka na, maging sa akin, dapat hindi ka nangangatwiran eh. Uulitin ko, bakit mo pinatay? Kasi merong papasok sayang naman yung kita. Sabi ko, dahil dyan sa kitang niya, muntik atakihin ka ako yung kasama namin. So, hindi natin alam yung po bang mga, ng mga tao. Hindi natin alam kung anong mga isip ng tao meron. Pero sa mga ganong bagay, maaring maya-maya bigla ka na lang bumuwal dahil sa mga kagagawa ng ibang tao. 1 John chapter 1 verse 9, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y matuwid, siya'y tapat at matuwid. So kung ipapahayag po natin, kung meron po tayong mga kasalanan na hindi nahihingi, mula po ng pagkabata natin, leras, hingi na po natin ang tawad yon upang sa gayon mo po maputol na ang sumpa. At hindi na po natin maranasan pa yung mga yon. So let us confess, magsisi po tayo ng lahat ng ating pagkakasala. At bilang pagtatapos po, ang sabi po dyan, ang kahihinatnan ay nakabatay sa tamang pagpili. Kaliwa, kanan, sulong, atras. Mamili na lang po tayo, check nyo na lang po kung ano pong pipiliin nyo. Kung ano po yung kahihinatnan natin, mga kapatid, sa darating na panahon, ito po ay nakabatay kung ano yung ginagawa mo ngayon. Kung ano yung didesisyonan mo ngayon, yun po yung kahihinatnan mo sa darating na panahon. Kung ikaw ay isinilang na mahirap, wala kayong bahay, namumulot kayo. Tapos, namatay ka na mahirap. Hindi ito kasalanan ng Diyos at hindi rin kasalanan ng magulang natin. Sapagkat ikaw, dapat responsable ka sa buhay mo. Hindi sasabihin natin, sa nanay natin, sisisihin pa natin yung nanay natin. Kasi sinilang-silang mo pa kami. Binungay mo pa kami, tapos hindi mo naman kami papakainin. Dapat pala lagi kang may dadang dede yung nanay mo. Laging dede yung sa'yo. So mga kapatid, mga kabataan, kung nakikita natin na ang ating mga magulang, nagsisikap yan. Talagang kasakit. Ayun. Maraming mga sakit na tinitiis para sa atin. Alam niyo po ba na nung pong mga nakarang araw, yung pong aking tito, ay tinawag po ko, sabi niyang ganon, pirmadaan na daw po, mag-join po kami ng isa pong business. Di punta po ako.
Tapos habang po kami naglalakad, sabi niya, Tito. Tapos sabi niya, alam mo, nababalitaan ko yung ano mo, yung ano ng nanay mo, yung pagsisikap ng nanay. Oh, Tito, binuhay kami ni nanay. Galing ng nanay mo, no? Tapos kaya nga kami magkakapatid. Sabi niya, kaya kami magkakapatid. Ang sabi nila sa akin, ang tulungan natin ngayon, sabi niya, ang tulungan natin ngayon ay yung mga anak ni Pe at ni Johnny. Sabi niya, kaya nga ikaw yung kinukulit ko. Kasi hindi ko nga dati pinapansin. Pero sabi niya ang ganun. Sabi niya, yung pagsisikap ng nanay mo, pinalaki kayo. Sabi nga ganun. Tapos wala naman daw nagrebelde, wala pong nababalitaan po nila. Kaya sabi daw nung mga kapatid niya, ano natin, tulungan natin yan. Kung meron kang ipapartner sa negosyo mo, pumili ka sa anak ni Pe. Pero nyo, ang tagal na panahon yun. Hindi niya daw pinapansin kasi lasinggero po siya. Wala siyang ginawa, pati prop niya, pinapainom niya. Magbo-board siya. Sabi daw ng oy, board na. Meron pa tayong isang bote. Sabi ka daw niya, prop, meron pang isang bote. O sige, ubusin natin. Nilaklak niya. Sabi daw kaya mo sumagot? Tulungan mo ako sumagot. Ewan ko kung dati ganun daw po eh. Pero nakapasaw siya. Engineer po yun. Marunong naman po talaga, matalino naman po talaga. Kaya po sa ating mga buhay, mga kapatid, nasa atin po yung pagpili. Kaya ngayon po magdesisyon tayo. Ano po yung pipiliin po natin? John chapter 16 verse 13, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig, at ipapahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Kailangan po natin ang patnubay ng banal na Espiritu. Yung pong gabay ng banal na Espiritu upang tayo po ay makapili ng wasto. Without the Spirit of God, hindi po tayo makakapili ng tama. Ito pong sila, pamilya po nila Jacob. Di ba po nagpapastol sila? At wala po kayong mababasa doon po sa sukot na ito pong si Jacob ay nagtayo ng dambana o altar para kay Yahweh. Hindi po siya nanalangin. Busy-busy po sila. Kaya po yung pong karunungan ng Diyos hindi po bumaba sa buhay ni Jacob. Nung pong narinig niya, ginahasa si Dina. Ay, ginahasa. Wala po siyang lakas, wala po siyang karunungan, wisdom from God. Kasi hindi niya na in-acknowledge yung presence ng Lord. At pangalawa po, yung pong salita ng Diyos. Ang sabi po sa Psalms 119 verse 105, salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw. Ang salita po ng Diyos, presence of God, the Word of God. Yung Spirit of God and the Word of God. Paano po natin mararanasan ang Word of God, ang Espiritu ng Diyos kapag po tayo nagbasa ng salita ng Diyos? Papatnubayan tayo, i-guide po tayo ng Diyos, bibigyan po tayo ng karunungan. Sa Psalms 19 verse 7 to 9, ang batas ni Yahweh walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran, ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makaturungan, patas at walang kinikilingan. Dito siguro nakuha ni Mike Enriquez yun. Serbisyong totoo. Diba? Walang kinikilingan. Ay, ito po, nakasulat pala. Nasusulat. Walang kinikilingan.
So tandaan po natin mga kapatid, once na tayo po ay merong salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, sinasagawa ang salita ng Diyos. Kailangan po kasi may pagsunod eh. Pag meron tayong nabasa na salita ng Diyos, nakapakinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, para sa atin pong lahat ito, kasama po yung nagtuturo. Lahat po tayo, kinakausap ng Diyos. Ay sila yan, ay si ganito yan. Hindi po, ang salita po ng Diyos, sabi nga pong ganun, ito po ay lakas natin, ito po'y karunungan natin, ito po'y patnubay natin. Kaya, sapagkat, sa 1 Peter chapter 1 verse 9, sapagkat tinatanggap ng ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Kapag po tayo ay marunong pong sumunod sa salita ng Diyos, ang salita po ng Diyos ay nagbibigay buhay sa atin. Ano po ang binubuhay ng Diyos? Yung pong ating mga espiritong namamatay sa kasalanan, namamatay sa pagsuway. Diba po, nagdi-disobey tayo. Pero pag nandyan po ang salita ng Diyos, panghawakan natin ang salita ng Diyos, mapapanuto po tayo. I-claim po natin lagi ang salita ng Diyos. Kaya po dito po sa ating mga talatang nabasa, makikita ho natin yung consequences na nangyari. Pero nyo, naging mamamatay tao si Levi at sino na po yung isa, si Simon. Di ba po, naging mamamatay tao po sila at naging mga nanakaw. Bakit po? Pag po kumuha ka ng hindi sa'yo, pagnanakaw po yun. Sabi nga po doon ng anak ko dati, si Janea, sabi niya, pag hindi sa'yo, sa akin. Pag hindi sa'yo, sa akin. Ang bata pa lang po siya. Sabi niya, pag hindi sa'yo, sa akin. Tama nga naman, pag hindi sa'yo, di sa akin yan. So sa buhay po natin, mga kapatid, hayaan po natin, yung pong banal na Espiritu, the Word of God, kailangan po lagi natin itong maranasan. Kasi without the presence of God, without the Word of God in our hearts, wala pong direction tayo. Para po bang nakalutang lang. Yung po bang para lang nasa alapaap ka. Para bang marahil po sa mga nakalipas na araw, kayo po'y napuyat, napagod, marami pong naranasan, nagkasakit, nagkalagnat, nagkaubo, maraming suliranin. Mga kapatid, hayaan po natin na magkaroon po tayo ng tinatawag na disiplina sa ating mga sarili. Disiplina po, mga kapatid. Kasi pag hindi po natin dinisiplina, di po tayo sumunod sa Diyos, sa Kanyang kautusan, mapapahamak po tayo. At pansinin niyo po, kapag po kayo nagpuyat, hindi nakatulog ng maayos kagabi, ang consequence po niyon, ngayon po, masakit ang ulo, antok, ano po kayo, di ba? Wala po tayong lakas. Kaya kung yung mga nakarang araw, hindi ka kumain kasi nagtitipid ka para makapag-load. Nagtitipid ka para ngayon Sunday. Marami kang load. Para habang ako nagtuturo, naglalaro ka dyan. Nanonood ka ng YouTube. Di ba? Sometimes, mga tao ay masyadong pagod, masyadong busy. Pero, yun nga, busy-busyhan. Masyadong busy. Pero pag i-chinek natin, mas marami po tayong ginugugol sa mga bagay na hindi importante. Minsan po upo po kayo ng 30 minutes. Isulat nyo po yung mga ginawa nyo ngayong araw na to.
bago kayo matulog. Tingnan niyo yung mga ginawa niyo. Sulat niyo po yung mga ginawa niyo. Tapos, dun sa ginawa niyo, ano yung importante sa ginawa ko ngayong araw na to? Yun na lang po muna. Ano yung ginawa kong importante sa araw na ito? Nasulat mo lang, Facebook, YouTube, ano pa, Instagram, chat. Hindi Chad, iba yun, si Chad yun. Ano pa ba ngayon? Tapos marami yung ngayon games yung mga ano-anong games. May update na ba na games? So, from that po, tingnan nyo kung ano yung priority nyo doon. Yan. Tingnan nyo kung ano yung priority nyo doon. Lagyan nyo ng oras yung lahat ng pinaggagawa nyo. Tapos po, lagyan nyo kung ano yung naging priority nyo. Kasi tanungin po natin sarili natin, bakit ako inaantok sa school? Bakit masakit ang ulo ko ngayon? Ano yung ginawa ko kahapon? Diba? Yun. Yung po makikita ho natin Yung consequence ng ginawa natin ngayon o kahapon, yun po yung kahinat na natin ngayon. The same true po sa kasalanan. Kaya ang kailangan po natin ay magsisi. Ngayon kung marami po tayong oras, panahon. Sabi ko nga po, minsan nung ako po ay nananalangin umaga, Lord, kung yung mga tao mananalangin katulad ng panalangin nung lumalaban. Di ba po si Moises, tinataas po yung kamay niya. Sila Joshua po doon sa baba nakikipaglaban. Tama po ba? Tapos tinataas po yung kamay niya. Nananalangin po siya. Nananalo po. Pero pag bumababa po yung kamay ni Moises, natatalo. Sa ating po mga buhay. Habang po nananalangin tayo para sa ating pamilya, para sa ating sarili. Sure na sure po, panalo po tayo. Tiyak na tiyak po. Kahapon po ba, na-intercede niyo po ang inyong mga mahal sa buhay? Kahapon po ba, ang inyo pong mga gagawin ngayon ay naipanalangin natin? Kahapon po ba, ano yung ginawa natin? So, kung ano po yung ginawa natin kahapon, yun po yung resulta ngayon sa ating mga buhay. Kaya, hayaan po natin na let us not, wag nating kalimutan. Let us not, wag nating kakalimutan ang presensya ng Diyos. At ito po ay mararanasan natin sa ating personal na panalangin. Kapag po tayo ay nag-iisa, nandun po tayo sa ating silid, dapat po meron kang oras na kung saan ilalaan mo to para sa Diyos. Yung wala pang gising, yung wala pa pong mag-iistorbo sa inyo. O po nung pong, bago po tayo manalangin, isang hamon po sa ating lahat. Nung una ko po makilala ang Panginoon, bawal po sa bahay namin ang magbasa ng Biblia. Hindi po dahil ang nanay ko po kasi talagang puro business po So kailangan ko po magbasa sa CR. May dala po akong kandila. Wala pong ilaw ang aming CR. Ang CR po namin, rough po yan. Ang saraduhan lang po ay kortina. Kailangan mo pa pong pasakan ng butas. Ang butas. Lahat ng mga papel ang butas bago ka maligo. Kasi po butas-butas. Yun po yung CR namin. Doon po sa Perez. Pero doon po ako nananalangin. Doon po ako nagbabasa ng salita ng Diyos. At yun po yung nakatulong ng malaki sa aking pong buhay. Ngayon po, sabi ko nga po nung pong mga nakaraan, sabi ko, Lord,
Ang ganda ng bahay namin ngayon. Hindi ako kailangan pumunta ng CR. Pwede kahit saan mag-pray, pwede kahit saan magbasa. Kaya Panginoon, hayaan mo tuwing oras na ito. Kahit po nung nandun pa naman kami sa pag-asa. Kasi talaga pagka maliligo po ko, biro niyo po mula alas 3 hanggang alas 5 ng madaling araw, nasa CR ako. Nauubos ko po yung isang esperma na kandila. Babasa, kumaawit, nananalangin. Minsan po, pagmulat ko, nakadukduk na ako sa bowl. Kasi lumuluhod talaga ako nun. Rap po yun. Malumot po yun. Pero pag naranasan ko na po yung presence ng Lord, lumuluhod na po ako doon. Kaya nung minsan po, ito pong mga nakaraang buwan, naalala ko po, sabi ko, Lord, dati lumuluhod ako kahit puti, kahit lupa yan, kahit andumi, kahit mapanghi. 2 oras nakakapagtiis ako. Ito, Lord, makinis yung luluhuran ko. Naka-electric pan pa, may ilaw pa. Para po nung nagturo po ako, nung prayer meeting, madilim po. May ilaw na po, pero madilim. Sabi ko, Daddy, madilim. Takbo si pastor, kumuha ng ano. Sabi ko, gumanon po ako. Sabi ko, hindi pa ako nagbubukas ng video, pero pinagpapawisan na po. O, pinagpapawisan ka. Sandali. Kinuha niya pa po yung electric pan. Minsan po, ang ganda ng ano natin, ang ganda ng place natin. Pero ayaw pa rin po nating pasalamatan ang Diyos. Ayaw pa rin. Kaya nga po, di ba sabi sa gawa, hindi nila alintana yung mga kabutihan ng Diyos. Sa ating pong mga buhay, marami na hong pinaranas sa atin. Pero hindi pa rin po natin binubulay lagi-lagi ang kanyang salita. Kung nais po natin na maranasan yung pong pagsama ng Diyos, yung pagkilos ng Diyos, let us dwell in the presence of God. Manalangin po tayo. Alam niyo po, pag nanalangin ka, naranasan mo yung presence ng Lord, yung karunungan po talaga dadaloy. Yung pagpapala, susunod po katulad po ng sinasabi sa Deuteronomy. Yung pagpapala, hindi po magiging buntot, kundi nasa unahan yung pagpapala. Mauuna pa sa'yo, nandun na, pagpunta mo, ready na ang pagpapala. Para pong kay sabi ko nung binubulay ko nga po to, kung si Jacob lang, andun ang pagpapala. Hindi niya kailangan bumili ng lupa, hindi niya kailangan pang magpastol sa pastulan yung mga niya, kasi meron na po sila doon. Meron po silang bahagi doon sa lupain nila . Babalikan lang po nila. Kaya nga, di ba sabi ni Isa, wag na, marami na rin ako . Hindi sa'yo na yan. Wag na. Hindi ko na kailangan ang lahat ng to. Basta pumunta ka na lang, sumama ka na sa amin. Yung pong kanilang pag-uusap na magkapatid. Pero nakalimutan po ni Jacob na makinig doon sa mga pangako sa kanya ng Diyos. Yung pong pagsunod. Kaya po sa buhay po natin, ay hintayin niya pa po ba natin na tayo po'y mapahamak? Hihintayin pa po ba natin na magkaroon ng mga karahasan, mga violence, bago po tayo sumunod? Sabi po ng Samuel, obedience is better than sacrifice. Higit na mainam ang pagsunod kesa ang pagsasakripisyo. Kaya kung tayo po'y susunod, isang pagsunod lang po ito, manalangin ka. Wala naman po tayong dapat gawin . Manalangin lang po tayo at magbasa ng salita ng Diyos. All things will follow. Susunod na po yun. Minsan hirap na hirap tayo. Kailangan namin to. Ang tanong, lumapit ka ba sa Diyos? Ang tanong.
Sinuko mo ba yan sa Diyos? Kaya sa oras po na ito, yung pong pagsisisi, kung meron po tayong mga pagkukulang, hingi po natin ang tawad sa Panginoon sa umagang ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Panginoon, ang hiling namin at dalangin, pagharian mo po ang aming mga buhay. Yung pong sala namin, hinihingi po namin ng tawad sa iyo. Pagharian mo kami, Panginoon, sa umagang ito. Maranasan namin ang iyong kapangyarihan. Maranasan namin ang iyong mga pangako sa amin. Panginoon, pagsamo ko'y dinggin mo. Buhay namin, Panginoon, ay hindi lingid sa iyo. Panginoon, pagsamoy dinggin ko. Yes, Jesus. Buhay ko'y dilingin sa'yo. Bintig ng Puso'y nalalaman mo. gawa ng kamay, natatanaw mo. Gawa ng kamay, natatanaw mo. Pagharian mo. Pagharian mo, buhay kong ito. Patawarin mo kasalanan ko. Patawarin mo, kasalanan ko. Linisin mo. Linisin mo, Puso't isip ko. puso't isip ko, upang maranasan ang iyong kaharian, pagharian mo. Minsan pa po tayo pong lahat ay lumapit sa ating Panginoon, humingi ng tawad. Wala pong bagay na lingid sa Diyos. Ang lahat po ng bagay ay natatanaw niya. Pagsamoy tingin ko, buhay ko'y dilingin sa'yo. Tingin ng puso'y nalalaman mo. Gawa ng kamay, Gawa natatanaw ng mo. kamay, natatanaw mo. O pagharian mo. Pagharian mo, buhay kong ito. Patawarin mo, kasalanan ko. Linisin mo, puso't isip ko, upang maranasan ang iyong kaharian, pagharian mo, buhay kong ito. Patawarin mo. Patawarin mo, Kasalanan ko. kasalanan ko. Linisin mo, puso't isip ko, upang maranasan ang iyong kaharian, pagharian mo. Sa oras po na ito, tayo pong lahat ay lumapit sa ating Panginoon. Ano man po ang ating mga nagawang pagkakamali mula pagkabata
Kung meron pa po tayong mga pagkakasalang hindi isinusuko sa Diyos, mga pagkakasala na patuloy pa rin po natin ginagawa sa mga oras na ito, let us confess it to God. Hingi po natin ang tawad. Ang ating pong isipan, ang ating pong puso, ang ating pong mga gawi. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagsisinungaling. Tawarin mo kami sa aming pandaraya. Tawarin mo kami sa aming kayabangan. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang sa pagbabasa ng iyong salita. Tawarin mo kami kung kami man ay hindi nananalangin. Forgive us, Lord. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami mas maraming oras sa mga gadget. Marami kaming oras sa mga bagay, mga makamundong bagay. Patawarin mo po kami. Lord, yung panonood namin, minsan nakaset to, Lord, na sa ganitong oras kailangan namin mapanood. Patawarin mo kami, Panginoon, subalit hindi kami nagkakaroon ng set time para sa iyo. Forgive us, O God. Minsan sa hanap buhay, meron kaming tamang oras. 8 to 5, walang oras kaming naghahanap buhay, subalit sa iyo. Kahit 1 minuto, wala kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Sa aming mga kataasan, sa aming mga pride, sa mga bagay, sa mga negatibong bagay na aming mga iniisip, sa kawalan namin ng pananampalataya, patawarin mo kami. Sa kawalan namin ng pag-asa, patawarin mo po kami. Sa aming panghihina, patawarin mo kami. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga bibig. Linisin mo ang aming mga kamay. Maging ang aming mga mata, Panginoon. Alisin mo po ito sa mga makamundong bagay. Lord, patawarin mo kami. Sa oras po na ito, kung meron po kayong mga kasalanan pa na naitatago, let us confess it to God. Hingi po natin ang tawad sa Diyos. Ang lahat ng ating mga nagawang pagkakamali, ito man po ay sinasadya o hindi. Malaki, maliit na kasalanan. Lord, forgive us. Hallelujah, hallelujah. Kung kami man ay hindi gumagalaw sa aming mga magulang, meron kami mga nagawang pagsuway, patawarin mo kami, Panginoon. Lord, forgive us. Nagsisisi po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan. Pinagsisisihan po namin ang nagawa namin pagkakamali, ang aming mga pagkukulang. Kung kami man sa mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin, hindi po kami naging good steward, Lord, patawarin mo po kami. Sa bagay, sa oras, sa lahat ng area ng aming mga buhay, Lord, patawarin mo po kami. Cleanse us, O God, by your blood. Yes, Lord, by your blood, we are cleansed by your blood, O God. Kaya mo kaming paputiin tulad ng snow. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah.
Hallelujah. Lord, yung mga nakalipas naming mga naranasan, mga pangit na experience, kung ito ay hindi namin mapatawad ang aming mga sarili, binabalik-balik namin, inaalala namin, at nagdudwell kami on the past. Lord, patawarin mo po kami sapagkat hindi ito ang kalooban mo. Sapagkat ito ay magiging dahilan upang kami manghina, mawala ng pananampalataya, mawala ng pag-asa. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran na ginawad mo. Katulad nga ng sinabi mo sa 1 John chapter 1 verse 9, na kung ipapahayag ng aming mga labi ang aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na kami patatawarin sa lahat ng aming mga kalikuan. And Lord, hindi mo naaalalahanin pa ang aming mga kasalanan. Ito'y nilimot mo na sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na nabubos sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat po. At nawa, Panginoon, sa araw-araw po naming buhay, huwag po naming kalimutan ang iyong mga salita. Huwag po naming makalimutan ang iyong mga pangako sa amin. Huwag po naming kalimutan ang tumawag sa iyo. Lord, sabi mo sa Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee and I will show mighty which we do not know. Yung mga bagay, Panginoon, na kamangha-mangha na hindi pa namin nakikita, ipapakita mo sa amin. Ipaparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa oras po na ito, sama-sama po nating purihin ang Diyos. Sama-sama nating dakilain ang kanyang pangalan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ikaw ay Diyos na banal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Let us enjoy the presence of the Lord at this moment. Patuloy po nating i-enjoy ang kapangyarihan ng Diyos. Panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakil
sa kabila po ng aming mga pagkakamali, pagkukulang, pagkakasala, lagi kang nariyan. Hindi mo kami iniiwan. Hindi mo kami pinababayaan. Anumang oras, anumang sitwasyon, anumang panahon ng aming mga buhay, nariyan ka, Panginoon. Kaway tapat. Hindi namin kayang bilangin ang iyong kabutihan. Hindi namin kayang sukatin ang iyong kadakilaan. Ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal. Ilang beses man kami bumagsak, ilang beses man kami tumalikod, mananatili kang Diyos na tapat. At Diyos na mabuti. Purihin ka, Panginoon. Lord, salamat po sa paggawad mo ng kapataro sa aming pong lahat. Salamat po sapagkat kami pinatawad mo sa lahat naming pagkakasala. Salamat po, Panginoon. Sapat ang iyong presensya. Sapat ang iyong mga salita. Sa lahat ng oras, Panginoon, your grace is sufficient for us. Your mercy never comes to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Laging bago ang iyong pag-ibig. Laging bago, Panginoon, ang pag-asang dinudulot mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, purihin ka, dakilain ka, parangalan ka, sambahin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Salamat sa lahat ng bagay na dinudulot mo araw-araw sa amin. Salamat po. Panginoon, hindi po kami magsasawang magpasalamat. Hindi po kami magsasawang papurihan ka. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na dakilain ang iyong pangalan. Sabi mo nga, Panginoon, sa Isaya, kami mistulang basahan. Subalit, kami po'y binihisan mo ng katuwiran. Binihisan mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat. Sa oras na ito, anuman po ang mga pangangailangan ng babae at lalaki ngayong umaga na dinako mo sa templong ito, God, katagpuin mo po ang buhay ng bawat isa. Ang lahat ng mga anak mo na nakapakinig ng iyong salita, Lord, touch them, O God. Hipuin mo po sila. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na manguna sa kanilang mga buhay. Salamat, Panginoon. Salamat. At sa oras na ito, Panginoon, tanggapin mo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat na sa iyo lang nararapat. Sa tanging pangalan po ng Panginoong Jesus, at ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Kanina po, pinakita sa atin yung mga daan na pwede nating tignan. Ay daanan, kanan, kaliwa, urong at sulong. Pero ngayon po, tatanungin ko kayo, sino ang nais sumunod sa ating Panginoon? Amen. Parang mahina po ata, sinong nais na sumunod sa ating Panginoon? Amen. Salihan po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Maghari ka!
at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Minsan po nating awitin sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang nananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, Taas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Kila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. patuloy po natin ideklara na tayo susunod sa ating Panginoon sa tinig loob mo. Sundin ang loob mo Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan, at kalwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan, at kalwalhatian. sa uling pagkakataon. Sundin ang loob mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan, at kalwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y Sa uling pagkakataon. dakila at kailanman di mahihigitan. Ang ngalan mo ay kaligtasan ko, ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos na langit ko'y maghari ka. Kamusta? Maligayang pagdating sa Abundance Rock, Jesus Build the Church Ministry o URJBCM. Ito ay isang simbahang Kristiyano na bumabase sa salita ng Diyos. Ito ay naitatag noong 30 ng Hulyo 2016 ni na Reverend Peter S. Obiena Jr. at ng kanyang may bahay na si Marijoy Obiena. Naniniwala ang ating simbahan sa gospel na merong Diyos Ama, ang bugtong na anak na si Jesus at ang Espiritu Santo, na may iisang Diyos at iisang bautismo, na tayo'y naligtas
dahil sa kanyang habag sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus. At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang panalangin. Naniniwala rin tayo sa huling araw na si Jesus ay babalik muli. At sa kanyang banal na salita, ang Biblia, ang huling kapamahalaan. Ngayon ay merong 4 na lokal na simbahan ang URJBCM sa Corohatan, Valenzuela, Puro Tarlac, Binalonan, Pangasinan at Doña Remedios, Trinidad, Bulacan. Ang pananaw ng ating simbahan ay may pakilala sa Jesus sa pamamagitan ng pagsaksi sa mga tao, pagdidisipulo upang maglingkod sa Diyos, pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at ituro sa kanila na sumunod sa anumang isinasaad ng Biblia. Ang URJBCM ay pagpapatuloy ang dakilang layunin na maipahayag si Jesus sa pamamagitan ng pagpapatotoo una sa pamilya, sa komunidad, sa bansa, at sa anumang panig ng mundo. Patuloy tayong maglingkod, mag-alab, at manahan sa kanyang pag-ibig. Ito ang URJBCM. Para sa iba pang kaalaman at kaganapan, maaari ninyong bisitahin ang aming Facebook page. Upon this Rock, Jesus Build the Church Ministry, main FB page, URJBCM Tarlac, URJBCM Pangasinan, and URJBCM DRT. Maging ang aming Instagram account na URJBCM 2016. Maaari ninyong bisitahin ang aming YouTube account na URJBCM 2016 at Children Builders of Christ. URJBCM 2016 for Threads account. Salamat at pagpalain tayo ng Panginoon.